are you just questioning the confidential funds for the education department because of course this is your advocacy, no, and the OVP, or are you questioning the fact that there's 10.14 billion pesos allocated in confidential funds, and if so, what specifically are you questioning there? And more agencies asking for it. We are questioning all agencies that are asking for confidential funds na hindi naman nila mandate. There are agencies that do not have mandate of like security, investigation, etc. May kinalaman sa national security, kaya nga iniisa-isa namin yung mga agency. It is a trending that all agents, almost all, ang daming mga agencies na, no, from 20, naging 28 na yan. So, kina-question namin lahat, not only on the OVP. Nagkaroon lang ng special emphasis dito sa OVP kasi may nakita nga kaming anomalya noong 2022. Actually, itong word war ninyo, no, with Vice President Sara, it's really ongoing. In fact, the Vice President also gave you a special mention sa isang speech niya noong Monday. Sa Peace Village po ito, sa Davao. Pakinggan po muna natin and get your reaction after. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Bloc. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Kong. Well, katulad nga na sinabi ko, no, malaya siya na magsalita. Pero as a Vice President, dapat sine-check niya pa rin yung mga facts na sinasabi niya sa publiko at hindi niya rin trabaho na hanapan kami ng connection namin sa NPA dahil matagal na namin itong sinagot. In fact, may mga kinaso na nga sa amin na disqualification sa COMELEC pero hindi naman nila napatunayan ito na related kami doon sa sinasabi nilang CPP-NPA. At dapat atupagin na lang niya yung problema natin sa education. Kasi malala talaga yung problema natin sa education, like yung mga enrollment, yung enrollment talaga natin. Hanapin niya yun. Bakit meron tayong more or less 3 million na mga bata na hindi pa rin nag-enroll hanggang sa ngayon? Dapat yun ang tignan niya at hindi yung connection namin sa NPA dahil kami naman, sinasabi naman natin talaga dito na wala kaming connect at kami talaga ay nagtatrabaho para doon sa advocacy namin at sa advocacy ng aming mga constituents. Rep, she mentioned po that you have a kaso ng human trafficking and kidnapping. Do you want to comment on that? Well, that is a lie. Okay? So that is a lie. Wala po akong naging kaso ng kidnapping and child trafficking. Di sana nasa kulungan na po ako, di ba? Kasi unbailable ito. So noong finailan po ako ng kaso noong 2018 doon sa Tagum. So kinaso po nila sa amin 'yan. Kasama diyan si Casatur at saka yung iba pa no ng mga teachers and bishops. Pero yan ay sa level pa lang ng prosecutor. Yan ay dinrap na. So meron na tirang trump-up cases na child abuse daw na yun ang hinaharap natin sa ngayon mula noong 2018 hanggang ngayon. Well, nakikita naman natin yung outrage ng ating mga kababayan about this 10 billion. So kung sa maximum matanggal talaga ito, sa minimum mabawasan ito at ma-rechannel yung confidential funds in social services and other expenses that are knowable. So, ibig sabihin, that can be auditable. So, hindi pwede yung ganitong parang secret lang, yung confidential. So, win na kami kapag nabawasan at nawala itong confidential fund, lalong-lalo na sa DepEd, itong mabawasan yung confidential fund ni OVP o mawala. So, yun na. Tsaka yung mga ahensya na hindi naman talaga dapat na merong confidential fund.